meta natin ngayon, hindi kailangan dapat ng sobrang daming pera. Kailangan level 4 pa lang, Yun. palong-palo ka na. And I think the Barats fills the bill. Esme fills the bill. Uranus does the work as well. So, sa ngayon, broken walls ang ating makikita para sa pinakaunang mapa. And AP Bren decides to ban out both the Marcel at yung Selena, yung mga disruptors habang maaga pa lang yung ating laban. Tsaka napapansin natin, hanggang ngayon ay nagdi-discover pa rin ng mga teams kung ano nga ba ang may pantatapat mo sa isang Barats. May lumalabas na Carmilla, may lumalabas na Atlas. Oo nga. Diba? So hanggang ngayon ay hinahanap pa rin eh. Pero masasabi ko talaga nasa top ng food chain itong dinosaur na to. Oo. Ibang klase rin kasi yung kayang ibigay. Tulad nga ng nabanggit na rin ni Hans, level 4 lang kailangan mo. Kahit hindi ka magkapera, kahit magkaroon ka lang ng mga staple items on the EXP, magkaroon ka ng Chastise Poltron, magkaroon ka ng mga Dominance Eyes para hindi na kailangan kunin ng roamer nyo. So yun yung idea ng Barats XP. Now, pwede pang magkatanggalan ng jungler picks, but I doubt. Diba? Yun, Barats pa yung inuna nila. Tapos, ma-open up na kumuha sila ng Hirara first pick, pero yung Beleric +1 ng Onyx, yun pa rin yung mahirap i-address eh. Oo nga, parang hindi yun yung magiging choice ng banning dito ng AP Bren. Obviously, they have prepared for this, knowing that. So, Atlas, Freya, yung tinanggal nila doon sa kabila. I also have to ask regarding that as well. Bakit may mga Atlas? Bakit may mga Carmilla doon sa EXP lane? Ano bang ideya nun? Kasi yung Atlas nakita naman natin, pero hindi pa yata nananalo. Tapos yung Carmilla, so many times has picked up over the last 2 days, pero hindi pa rin nakakuha ng unang panalo. Why is that? Laking bagay kasi ng spacing, ng positioning dito sa meta play ng MLBB ngayon. So with Carmilla, ang laking bagay na may ulti siya, yung Curse of Blood. Diba? Lahat kayo mga crowd control, part of the damage taken ng main target ay nasi-share over sa iba. And it goes along with the other heroes just like this Melissa na hawak ngayon ng AP Bren. Surprisingly, kumuha pa sila agad ng isang marksman na sabihin natin madaling counterin, but I guess I can say okay lang din yan. Yeah. Kasi dahil dun sa go away, hindi siya ganun ka-susceptible sa mga Pakito jungle. Pero yun nga, ito na naman, yung Beleric tapos yung Hirara. This is the trade na kailangan mong ibigay. Kasi obviously, Melissa is that type of hero na first pick worthy eh. Masasabi mo na isang go away niyan, gaya na nabanggit ni Joshi, mababaliktad yung sitwasyon. But losing these two to the other side, such as Onyx Philippines, hindi ba malaking kuha siya, or do they just have to live with it and pick 2 more heroes? Well, ang ganda talaga ng pick up ng Beleric +1. Diba? Knowing na hindi nag-jungle pick ang AP Bren, kumuha sila ng Hirara. Pero, ang quick answer ng AP Bren would be having this Matilda para meron silang pangsagot agad doon sa possible huli ng isang Beleric. So at least meron silang way out because of the guiding wind na meron ng isang Matilda. Plus, kumuha sila ng counter doon sa mga shield heroes, which is the Esmeralda. Tsaka nakita na rin natin to, last time, no, day number 1 ng Aurora Gaming, kumuha sila ng first pick Melissa. Pero ito kasi yung medyo kulang eh. Kailangan mo talaga na mailigtas itong Melissa na to. Hindi naman, masasabi ko na kahit papano ay farm heavy pa rin. Oo. No, kailangan mong alagaan itong Melissa na to at may timer talaga. May timing siya na inaantay. Correct. 12 minutes. May mga 12 minutes gano'n. Pero Kaja, ayan na. Okay. Nakita ko na to dati. Yung Kaja, Ganito rin yun yung Aurora, yung Wombo Combo. Ganyan din Diba? yun. Si Few yun. Si Few ang nag-isip nun. And obviously, kung player siya, i-execute niya yan eh. I-request niya yan dun sa coach. But at this moment, he has players who are capable of pulling that off. And talk to us about that Kaja Aurora. How possible is that kung sakaling hindi ibaban kontra dito sa AP Bren? 100%. Kung hindi ibaban ng AP Bren, automatic kukunin nila yon. They need that instantaneous crowd control gamit yung second skill ng Aurora plus yung layer pa na pwede nang gawin with that Kaja. Andyan din yung Beatrix option again for Onyx Philippines. So, kapag hindi pipigilan to ng AP Bren, might as well 100% kunin na agad ng Onyx Philippines yun. Kasi if it works, bakit mo kailangan ayusin? So they banned out this Pakito para wala na yung sabihin na natin na top 2 junglers sa meta ngayon. There you go. At iba pa na nga ng AP Bren Aurora. I wouldn't be surprised if even the Eudora would be banned out by AP Bren. Then on their hands, kuha sila ng Lilia. Okay. So, with this, tinanggal din ng Onyx PH yung Pakito. We've seen the performance na nanggaling kay James Panks against Twisted Minds. Hindi man lang siya namatay ng isang beses. That's how efficient
this guy has been sa paggamit ng Pakito. And sinasabi nga, di ba, last season na yung Suyu, yung ultimate test sa kanya na kailangan niyang lagpasan. Kailangan maging proficient siya with other heroes. This season, parang yung Pakito yun eh. So I think there has to be another way for him to find a jungler that suits him in this current meta. Oo, actually may mga available pa rin naman and kilala naman natin si James Punks no, na naglalabas ng mga unorthodox heroes. Pag ganito, pre, may Matilda, baka nga magkalukas pa nga dito eh. Actually, yun yung isasuggest ko din sana other than this Nolan. Kasi kahit pa mag-Nolan ang AP Bren, still may Beleric at may Kaja. So once you go in, you can never go out to eh. Ito yung mga klase ng compositions na hindi ka na mabubuhay once subukan mo man na i-outplay. So, yung Lucas is a better option knowing na may Matilda nga na hawak ang AP Bren. But for Onyx Philippines, walang Eudora, walang Aurora. Pwedeng sila pa yung kumuha ng Lilia, tapos or Beatrix na agad yung kunin dito. Tapos mamaya na lang yung mid. Okay. Pareha sila. Oo. I guess they decided na mas gusto talaga nila yung kontrolado nila yung mapa eh. Imagine you have the Beleric, you have the Novaria at the same time. Tapos, etong Kaja, I would say na mas makakakuha kasi sila ng room to like go around the map just because of the Novaria and Kaja combo. Although, I would say na yung early game nito, hindi pa siya ganun ka-effective. Pero unless tumatama ng dire-diretso, nakita natin yun before, Burrito, na pag tumatama talaga yan, yung mga bilo-bilo niya, yun na yun eh. Tapos na talaga yung boxing. Oo, tsaka ang bilis din ng rotation niya. Parehas tumatagos sa pader yan eh. So, kailangan mag-ingat ng AP Bren dito kasi may bypass sila na pwedeng gawin eh. Okay, so the last two picks that they have, there you go. Eto na. Lucas, you already said it. Gatot Katsa, kumbaga cherry on top to in this composition. Pero, oo nga no, parang, Matilda mid? oo nga. Mid. Wow. Okay, Josh, Okay. go ahead. Talk us through it. So, this is not that so different than Arafaela mid na una nating nakita courtesy of Aurora Torquille kay Coach Midnight. Pero kasi, dahil dun sa point na proportional nga yung shield na binibigay, yung heal na binibigay because of that magic power, naisip ng AP Bren na pwede namang Matilda yung gamitin. So, flinex sila hanggang dulo and they put up this Gatot Kacha para meron silang frontline, may tagasalo nung Novaria. Tol, iba to para tong Rafaela variant na Infinix GT30 to. GT50 na kasi ngayon eh. Yung Rafaela yung GT50 eh, di ba? Pero ito, GT30 to, babalik natin ng konti. Brody is gonna be the last pickup of Onyx PH. Obviously, Savero knows how to work with that. Gusto sumahin natin yung Kaja tsaka yung Brody. I think that's where the early game damage output is gonna be coming from. Kasi yung Novaria, hindi nga natin maasahan sa una. Parang sobrang accuracy dependent. Kung hindi tatama, wala kang early game at all. Diba? So because of this Brody, na-compensate yung fact na yon. Plus, it would provide decent amount of damage early on than what a Beatrix can do. Diba? So kung iharap mo yung Beatrix sa Lucas, pag nagkaroon ng dalawan, hindi kaya ng Beatrix agad bawasan yung Lucas. So this, there goes this Brody na kayang sumabay. Plus, independent, yung isang Brody, may sarili siyang stun, mas madali siya makakatakas. Oo, may kunat din na kumbaga hindi nga alagain. So yun ang importante na nai-adjust dito ng Onyx Philippines. Medyo kulang nga lang yung combo ng Kaja. Dito yung ina-expect natin. Decente pa rin naman. Nandun pa rin naman yung essence ng kanilang composition. But game number 1 is gonna be starting between two undefeated teams in week number 1. Isa ay magkakaroon na ng galos sa kanilang standing sa pagtatapos nito. Pero yung isa naman ay mananatiling undefeated. Same as Team Falcons who are currently 2-0 in their current matchups. Emblem-wise, anything different here? So far, wala namang ganun ka-different. Yung Melissa lang na naka-fighter emblem, well, yun naman talaga. Simula nung nauso yung fighter emblem, halos lahat na ng marksman, fighter emblem na ang gamit. Diba? Ang habol mo kasi doon talaga yung on-hit effect na bumabalik kahit pa paano yung buhay mo. May percentage ng buhay, no? Naalala ko, nauso yan sa, sa... Una ka, Reclod. Yun. Tapos sa mga mid, di ba? Si Super Prince yung nagpauso nun eh. Yung mga Luyi, di ba?
Yeah, I think from where we're currently looking, itong unang 2 minuto, isang minuto na makikita natin, it's AP Bren just making the most out of the Lucas rotation. Kasi yung Hirara, magigets mo naman ng paunti-unti na mabilis talaga yung magiging ikot niyan as he is actually gonna be approaching yung level 4 already. Pero hindi ito gaya nung agresibo na mid lane na makikita natin over the first 2 minutes. Talagang okay, nangangalahati yung buhay. Pero I guess dahil dun sa Matilda, wala po masyadong ganap eh. Wala talaga. May extra shield, may mobility, no? Pwede pa magligtas ng kasama. So, ang dami mo talaga i-considera. Hindi lang yun, kasi may damage din yan. Yung mga wisp niyan ay hindi rin biro, no? May makakapag-deal din talaga ng damage. Pero susubok si King Kong, nabawasan si Escalera, bababa sa 30% kanyang buhay. 5 segundo para sa pagong at sumiset up na magabi ng kupunan. Gets mo din eh kung bakit gano'n na lang yung damage output nitong si King Kong. Kasi kung isipin natin, 3 naka-purify dun sa kabila. They are so aware of the Wrath of Dryad. Hindi mo naman ma-purify yung ulti nitong si Super Yoshi unless na-timingan mo talaga ng mabuti. So they're gonna have to worry about a lot of things pagdating doon sa mga team fights. But now, approaching itong pinakaunang pagong, talagang lilipad ka agad itong si Lancy. But that is an ultimate lost bago pa magsimula yung turtle fight. Ako, impormasyon kaagad ito para sa Onyx Philippines. JM Pinkman, ayaw tantalan si King Kong. Guiding Wind, Escalera, nakaabang yung kanyang Unbreakable. Iwasan din Falling Star Moon. Iwasan ni King Kong yung 2 attempt. Dito ng AP Brent, tumama na naman yung Star Shot mula kay Super Friends. Habang kakakatin ni Escalera, pumasok si James Banks. Super Friends ay tutumba, First Blood para sa The Man with the Million Moves. Nagamit na rin yung Revitalist dito ni Kirk. Pero pinagtutulong-tulungan ng mga member din ng AP Brent. Pero kailangan ata nila umatras. Kasi si King Kong ay babawi na. Buti na lang merong Guiding Wind para mailigtas dito si JM Pinkman. Haharapan na rin Super Yoshi. Si Kirk ay sasama na rin. At ang unang pagong na ito ay mapupunta sa Onyx Philippines. All of that happened because of AP Bren. Nagkamali din sila ng target and wala na rin silang choice kundi si Super Prince na yung banatan at that point. With King Kong playing around AP Bren, hindi man lang siya nagalusan doon sa laban na yun, but circling Eagle. Ginamit na naman. Aray ko, napakababa na ng HP. Super Yoshi ay tutumba. Babaril. Pero babaril-baril na naman. Nag-aabang na ng Star Shotter. Masyado na atang malayo. Oh! Escarrera. Tinutukan sa mukha, pare. Tol, ayoko na nung malayo. Wag na yon, ang layo nun eh. Sige, dito na lang tayo. Higher percentage. That is Super Friends getting his first kill. Again, yung mga extended team fights na nakikita natin from Onyx PH, yun yung nagpapapanalo sa kanila. But AP Bren, obviously, hindi sila nagpapabata dito. Kumukuha sila ng kills galing kay James Banks at galing din kay Escalera for some reason. Ganda rin kasi nung early game damage output na meron. Another circling Eagle. Okay, walang tinamaan yung AOG pero tuloy-tuloy pa rin sila at sila yung magtatagumpay. Patay si King Kong dito, nagamit yung Wrath of Dryad. Si Kirky tumatakbo, kailangan niya kumapit sa kanyang tore. Mabilis, ito yung responde mula sa AP Bren pero wala kasing damage din na may deal itong si Super Yoshi. Kaya nga ginawa na ni Super Prince ay pinlatuhan na lang lahat. Pero hindi pa pala tapos sa pananalaki. Kasi makakapatay din si James Banks ng isa. Sabay pang plato rin sa ibaba. Hindi nila makukumpleto ito pero okay na okay pa rin para kay James. Okay, Josh Cakes, correct me if I'm wrong, pero parang ang goal dito ng AP Bren, pili na lang tayo ng target. Yun yung banata natin kasi extended team fights medyo alanganin eh. Kahit sino na pwede. Dahil mataas naman yung damage output nila. Plus, yung ikot nila ay mabilis din. Enough para i-cover yung bilis ng galaw na meron ng Onyx Philippines. And Escalera is playing good doon sa kanyang mga paghawak-hawak ng lanes. Hinahayaan na niya na para bang ang AP Bren ay meron ng 2 roamer. Diba? Isang Matilda at isang Gatot Kacha. Kapag wala yung Matilda para mag-clear ng lane niya, siya yung mag-clear. At least mabilis yung ikot. That's what matters. Kasi sa puntong to, sure, nakakaplato na si Prince. Tinan mo, tinutol niya na nga, oh. Hindi na siya naghintay ng minions. That is already -1, a solid take mula sa Onyx Philippines. Ngayon po, pwesto na naman ang AP Bren. Hahawakan ni Escalera yung pagong Pinkman nandun sa kanan. Pero sino makakuha nito? Super Yoshi umaali-aligid din. Soft freeze na din gagawin ng AP. JM Pinkman susubukang hatakin doon sa likod na bahagi ng turtle na ito. Habang sa itaas pare, napapabayaan nila itong si Shizu. Kasama na ang 5 miyembro mula sa Onyx Philippines. 45 magiging laban. Super Yoshi pupapasok doon sa likuran. Pero nagamit na rin yung Azure Echo. Habang si Kiko ang magwawagi. Escalera ngayon, bumababa na ang kanyang buhay. Two court member, pinagsaluan ng 2. JM Pinkman yung matras. Pero si Shizu ay nagbasag ng Torres sa may top lane. Habang si Escalera mamamatay, hindi rin niya mapipitin naman yung AOG. James Banks ngayon ay haharap din. Super Yoshi as well ay nakaabante lamang sa mga pagbumuka dito ng AP. Again, some trades. Turtle, kill, punta sa Onyx. Pero turret sa taas ang kuha ng AP Bren.
Bren. Perfectly placed taunt mula dito kay Kirk. Pero, Nakalapit pa ito si James Punks. Pero nakita si Savero doon sa may damo. Susubukan natin nila namin. James Punks! Uy! Ay, pinunta na agad si Savero. Hindi na ikasa. Yung torn apart memory. Napakabilis sa pagkitil mula sa AP. King Kirk ngayon ay kailangan na ring lumayo. Super Yoshi bababa sa kalahati. At tutuloy lamang ang ginagawa ng AP Bren. Actually, tatambayan pa nga yung baba para makatulak. Well, honestly, you love what you're seeing from AP Bren. Hindi sila pumapayag na walang bawi under 1 minute. And James Punks has still no depths dito sa game na to. Tuloy lang yung kanyang pag-snowball. Nagulat na lang ako na hindi siya naka-sky piercer. Kasi yun yung hinahanap-hanap ko. Mahilig yan eh. Oh, mahilig yan eh. Hindi ba on the way? Parang malayo pa, hindi rin on the way. Wala. Tinuloy pa rin niya yung kanyang War Axe, but I guess going for next sa kanyang Queen's Wings. Maaari din na ituloy niya yung kanyang Hunter Strike. Oo. Diba? Pero yung mga ganitong klaseng games na 4-0 ka na, tapos wala ka pang Hunter Strike, meron ka lang yung Fury Hammer, okay na yun eh. Puhunan na, no? Oo. No, yung physical pen, yun naman talagang ginagawa, no? Karamihan. Even sa mga RG Boy Pre, gano'n naman Oo. eh. Puhunan mo Fury Hammer, tapos bumuo ka na lang kahit anong gusto mo. Bahala ka na sa buhay mo. Bahala no? ka na, kanya-kanya Basta, na. kasi nakakapag-deal ka naman ng damage. In fact, si King King Kong ang lumapupunteriya ngayon. Kung kailangan naman sa double dash yung kanyang nagamit. James Banks hindi talaga tatantanan. AOG ay nagamit. Double dash muli. Iwas-iwasan. Ayan na, King? Micro. Apat na. Apat to. Dapat pala. Para dito sa AB Bren. Tol, kulang ang apat. Si Kikong. Circling Eagle ay nagamit na rin. Pero bitin sana yung apat eh. Mabuti na lamang ay natuluyan na rin ng AP at dahil doon ay dumiretso na sila sa pagong. Again, super buy time mula kay King Kong pero nagalusan pa rin siya. So isang kill, isang third na lang napunta sa side ng Beast. Pero sa baba naman, na-convert din itong si Savero at ang Onyx PH dahil napatumba nila yung outer turret doon. But they will not stop there. In fact, yung AP Bren talagang pinipressure lalo yung puwersa ng Onyx PH. Good thing for AP Bren ngayon ay kahit mag-buy time ito si King Kong, ready naman bumili yung AP Bren. Wow. May pambili sila. They even got the turtle plus the turret down the lane. Tapos, lamang pa sila ngayon Uy, sa nakuha! pasukan sa mapa. Nakuha! Nakuha pa ni JM Pinkman yung purple buff ni King Kong. Grabe si Pinkman dito pare. Purple man na rin. Purple man. Purple man ka na rin pare. Baguhin na pangalan niya. Oh, JM Purple man. JM Purple Man. Kasi isipin mo, hindi rin aware si King Kong eh. Kumbaga di niya rin alam eh. Walang alam. Hindi niya rin alam eh. So, I guess for King Kong, obviously, siya ngayon yung medyo nagagalusan in this current fight. And AP Bren, kahit nasabihin natin na dikit pa rin itong laban na to, 1,000 of a gold lead is still 1,000 of a gold lead. Still a lead for AP Bren. And yung kaninang nangyari doon sa top lane ay isang rason kung bakit nilagay nila yung Matilda sa mid lane. Kung hindi nila kayang habulin si King Kong sa dami ng iframes niyan, sa dami ng dash na meron yung hero na yon, edi Circling Eagle, habul agad. Yun pala yun, no? Yun pala yun. Gets ko na. Diba? Imbis na- Oo nga. Imbis na i-Rafaela mo na bumibilis yung movement speed, eto, matik, nakatutok, Oo. nakatarget. Ano siya, parang homing ano eh. Homing missile. Homing missile. Ang malupit ito may +1 pre. May plus na kasama eh. May kasama, pwedeng +1, pwedeng +2. Di ba, kahit sino eh. Ano lang, sumabit ka, basta huwag ka makulit. Oo, sabi. Parang basketball yan pre. Sasabit ka. May Nasabit ka kasamang ba? foul. May kasamang foul. Huwag lang malikot, huwag lang malikot. O kaya pala may pito kanina. Oh, Gets ko na. Gets ko na. Pero men, sobrang nakakatuwa kasi ang dami natin dito ngayon sa MPL Arena. Sunday Family Day naman kasi. And wala yatang pasok din bukas, no? Parang Oo, wala long yata. Kaya weekend. marami. Pwede tayo tumagal sa lahat ng mga laban natin ngayong araw. Obviously, we just want to make sure that all of our players are in check pagdating sa kanilang mga galawan. Pero again, Onyx PH, maganda yung makakuha nila nung unang 4 na minuto eh. Yep. Pero biglang AP Bren, pag sinasabi natin yung Onyx, susuntok yung AP Bren pabalik. Tapos ngayon, lamang na naman sila ng 1,000. Titira na nakakahanap sila ng butas doon sa ginagawa ng Onyx Philippines. With King Kong, alam naman natin na yung ganitong klaseng meta sa MLBB, lagi yung nagsosolo yung assassin sa isang lane. Oo. Tapos yung 4, gumagawa ng play cross map. Ang ginawa ng AP Bren, inalam nila kung kailan gagawa ng split play yung Hirara, tapos lalapakan nila ng foreman. And on the other side of their map, hindi dapat mamamatay yung gold lane nila, si Shizu.
Oo, kasi ganun na yung naging format talaga ng Onyx Philippines, no? Kahit last season parang Oo. pag nag 5 minutes, pag wala na mga energy shields, magbibigay ng isang lane para kay King Kong. Oo. Tapos yung apat, bahala ka na kayo sa buhay nyo. Kanya-kanya na. Kanya-kanya na. Kanya-kanya na. The good thing for AP Bren, kahit si Escalera yung solo o si JM Pinkman yung solo na wala dun sa apat o si Shizu, hindi agad madaling mamatay. Oh. I So meron silang mga variants na kung sino yung nasa 4 split 1, kung sino yung 1 doon, dapat ang goal mo lang hindi ka mamatay kasi yung Oo. apat, kaya nilang gumawa ng milagro kung ano mang gugustuhin nila. And to be fair, ginawa naman ni King Kong yung best niya. Oo. Inaapat siya doon Kung walang circling eagle doon, mark safe siya doon, pare. Kaso hindi. May circling eagle na kasama, hindi yung Rafaela na nagmamabilis lang So I think that is where some of the adjustments come into place. Kasi nung simula, 'di ba, parang Rafaela is the woman, 'di ba? Rafaela is the god. Ganyan. Pero ngayon, iniiba na paunti-unti ng AP Bren yung storya. Obviously, we're gonna be resuming back into action at may trade na naman na magaganap. Mukhang isang Torres sa taas para sa isang Torres sa baba. And then, Onyx Philippines is gonna be continuing kung ano yung kanilang nasimulan. Kaya, feeling ko naman sila doon. Kasi, two against one So, you can't say anything about that. Oo, no, napakaganda ng estado, no. Actually, dalawang kupunan, no. 1,000 lang naman ang hawak-hawak ng AP Bren dito. So, masasabi natin na kahit papano ay nasa magandang posisyon pa rin ang Onyx Philippines. Flicker Habang nga. si Shizu ay matras. Sino nag-flicker, pre? Si Super Prince. Super Prince nag-flicker. Hello. Kumbaga naka-ready na si Escalera na si Esca, oo. Nandun na Kumbaga Nakatitig pasugod na Sige, pumasok ka. Pero hindi, nag-flicker na lang siya palayo. So that is an information or some sort of information na wala yung resource nitong si Super Prince. Kaya lalaban na lang siya. Didistansya na lang muna kasi distansya o disgrasya. Yan ang ayaw ng Onyx PH ngayon as AP Bren is looking for this. Okay, 20K ang buhay ng Lord na ito. Papasok na rin si JM Pinkman. Hinahanap nila kung nasaan si King Kong at nakita na ang tatagpuan nila. Nagamit na rin si King Eagle. Habang yung Astral Echo ay nabitawan na ni Super Prince. Sinusolo lamang ni Shizu yung Lord. At sila ay magtatagumpay dito. JM Pinkman and Escalera. Duo dilubyo pare mula sa AP. Yun nga, Mari. Hindi nga. Dumistansya nga sila pero disgrasya pa rin. Nakuha pa rin ng AP Bren yung Lord at walang casualties na nakuha sa Beast. Who would have thought na yung dating Circling Eagle na pang-initiate ng roamers ay ginagawa ng mid lane ngayon? Diba? Siya yung nag-i-initiate. Siya yung Force pang-zone. lang niya. Pang zone pare. Ipo-force lang niya na umalis si King Kong dun sa vicinity ng Lord Pit. Tapos si Shizu pa nga yung naghawak nun. Nung nakita ni James Blanc sa okay, hindi na sila ko-contest. Dumisiplina pa yung AP Bren and that's a really good move. Coming in from the Beast dito sa game number 1 with 2.3k gold lead, they have the means to outpace Onyx Philippines. Pwede pa silang makakuha dito ng inhibitor turrets. Yun nga, ito rin ang pinakamalaking gold lead na meron multi tayo si in Yoshi. game number Wala. 1. Umulti na rin itong si Yoshi. Savero's gonna get his ultimate in quite some time pero yung kay Super Yoshi ay medyo tatagal ng konti. Umaasa ang Onyx Philippines doon sa mga holy defenses na meron pa rin ang kanilang mga inhibitors. Pero since wala na yung nasa baba, mukhang yun yata ang pupuntirayan ng AP Bren. Ayan na si King Eagle sabay AOG. Flicker the force na rin para kay Savero. Masyado malalim si Escalera. Pero nandun yung Rat of Dryad. Siya ay mapupuruhan dito at yung Torre ay kanilang bababagsakin. Pero naisahan na kagad sila dito. Escalera ay tumumpa. Atrasan. At Kanya-kanya atrasan na. muna ang AP Bren. May mga Star Shouter pa mula kay Super Friends. Masasabi ko na kahit nabasag yun ay magandang depensa pa rin ang pinakita ng Onyx. Yup, but Escalera did what he had to do. Kailangan niya maging presensya doon sa baba pero may conceal na naman na mangyayari. As Super Yoshi may hatak niya. Ay walang iba kung dito si JM Pinkman at talaga mawawala na naman yung isa! Sumugod na si James Bang. Isa-isa na ata dito ang mga miyembro ng Onyx Philippines. Circle Eagle doon sa benta likod. Oy! Sentry namatay sa kamay ni Savero. Siya ay nakadalawa na. Purify na gamit. Pero naghahabol pa rin si King Kong. Super Prince ay nakakuha muli ng kill. Nanggigigil, bumawi ang Onyx. One by one. Magkakasama silang sumunod doon. Magkakasunod din sila namatay. Ang ganda ng ginawa ni Super Yoshi doon. The moment na naging up na ulit yung ultimate niya, even if isa lang yung maging target, even if si Esmeralda yon, even if si JM Pinkman yun, Gina. okay lang. Kaya naman nilang i-burst down. Sumunod pa yung pagpasok ng ibang mga members ng AP Bren. And look at that Star Shatter. Ay ko, parang pati ako tinamaan din. Naramdaman ko dun sa may bandang balikat ko, pre. O, tagiliran eh. Nangalahati yung kalapati. Ang sakit ng
damage, pare. Grabe pare, kahit si Nobara pre, hindi nakatakas doon eh. Oo. Kalahati yung damage output. It's all tied up. In fact, lamang na nga yata ang Onyx PH kasi Oo, kung ayan, oh. susumahin natin yung gold lead kanina, tambak sila ng 2.3k. Ngayon, lamang na sila ng 1.4. Hindi lang yun kasi yung Lord di naman nagtutubo sa may bandang ibaba. So yun yung medyo may advantage ang AP Brin. Kaya lang hindi nila halos magagamit kasi Oo. malapit dun sa Lord. Oo. So yung, teka lang, si King Kong. Ay, bibigyan na kagad nila si Escalera. Nahata ka! At magtatagumpay na nga sila. Kulang kagad ang isa. Ang AP Bren. Naghahabol pa si Super sana. Yoshi. 4v5 to. Naku, delikado ata ang AP Bren. Medyo mababa ang chance nila na mag-contest dito dahil wala pa nga si Escalera for the next 24 seconds. Yun nga tol, nakalabas na rin yung Lord 4v5 scenario. Buti na lang ay hindi doon sa malayuan ang kailangan nalalahanin ng AP Bren, and all of this are still somewhat in their control. Pero Onyx PH, 5 sila ngayon na buhay. Pabuhay pa lang itong si Escalera at halos mga ngalahati na ang buhay nitong Lord. Ayun na, available na yung Divine Binding. Let's see. James Fox. Nancy pumasok na, nagamit din yung Severo Wind of Wind of Nature. And si James Fox na yung Uy. pupuruhan. Buhay pa rin si Severo. Follow back memory, ganyan nagamit. Ngayon nag-ahabol ang Onyx Philippines. Napatumba na rin nila dito si Lancy. Si JM Pinkman naman na magiging next casualty. At double kill na para dito kay King Kong. Si JM Pinkman ay ganilang hinahabol. Masyado pa malayo si Paul. Escalera. Siya na lang ang natitira at wala na siyang aabutan pa. At doon, mukhang natapos ang Wala. laban na ito. Nakita na rin nila si Escalera. Mag-isa na lang ang Onyx. Ayan na, AOG ay kanyang gagamitin at nirikola na lang ng Super Family at mapupunta sa kanila ang game number 1. Sapakin man ang Sonics ay sasapak din pabalik. That is how you make a comeback possible. Game number 1 goes to the Super Fam. During the first half of this game, masasabi natin na hindi naging ganoon ka-efficient yung Kaja na pick ng Onyx Philippines. But because of just one play, because of just one decisive play, nabaliktada ng Onyx Philippines ang game number 1. That pick-off doon sa middle lane sa Esmeralda ni JM Pinkman. Hindi sila nangailangan ng Lord para bumasag ng isang inhibitor turret at napaliktad nila yung kalamangan. And not just that, umabot sa punto na wala nang kayang patayin si James Punks kahit magwala siya doon sa gitna ng laban. And Joshi, I feel like marami tayong, syempre, na gustong pag-usapan dito. Marami tayong mga nakita sa kung paano ba nakabawi yung Onyx. Pero ito yun eh. Yung nasa screen na to mismo, what exactly happened here? I feel like that's something that we can discuss later on para mas ma-emphasize mo palalo, Joshi Kicks, kung ano ba yung mga naganap. But so far, Onyx Philippines really showing their experience, really showing yung Yes. kanilang synergy as a team na since halos isang taon na rin naman sila magkakasama eh. Made-develop na talaga nila yung ganitong klase ng galaw. And it's all smiles for them at the end of game number 1. Grabe yung naging performance dito. And yung super connection ni Super Friends at ni Super Yoshi na nangibabaw. Pero syempre, ang mangingibabaw dyan, walang iba kundi ang pamaypay ni King Kong. Tol, mainit eh. Mainit kasi, alam mo yan, a famous philosopher once said, mainit. And mainit din ang naging galaw nitong si King Kong from start to finish. There were moments na siguro may mga balakid sa daan niya, may mga circling eagle, may mga eroplano, pero kahit papano, nagawa niya pa rin ng paraan. Gumana pa rin ang mga dating pinaplano. Yun pa rin eh. And this Oo time nga. for King Kong, nakita natin kung paano umiral yung tiis pogi. Diba? Sa matagal na natin sinasabi mga tiis pogi lang during the early game. Oo. And hindi naman din ganun ka-drought yung early game na meron na itong si King Kong. Maayos pa rin yung pagpa-farm niya. Nakukuha niya in fact yung mga turtles ng game even though natatalo sila dun sa mga post-objective team fight. Pero the thing is, hindi siya ganun napipigilan. In fact, nandun pa rin yung damage output niya. And let's dive in onto this play na binabanggit natin kanina pa. It could have been a mistake for JM Pinkman na hindi niya masyadong nakalkula yung damage output ng Onyx Philippines, na masyado siyang nagstay doon. Pero mas mali yung pumasok pa sila James Punks after that. Pwedeng umalis na eh. Pwedeng hindi na nilaban. Pwedeng, pwede sana na Bigay na natin yan. bigay na lang o wag na silang sumugod pa. But the idea is there. They wanted Savero out of it. Ang kaso nga lang, na-outplay sila ng Wind of Nature na meron si Savero. Walang naging damage na naibato si James Punks sa pagkakataon na yun, and na-punish na sila ng tuloy-tuloy ng Onyx Philippines. And itong klaseng lineup ng Onyx Philippines, ito yung bagay o ito yung lineup na hindi mo pwedeng bigyan ng maliit na opening. Kasi madali nilang makakapitalize yun. Because of just one pick-off,
tulad nga na binabanggit natin with Super Yoshi, hindi ganun ka-efficient yung early game niya. Mga nakikita tayo na ultimate niya na wala siyang nahuhuli. Oo. Pero nung kinailangan na ng Onyx Philippines na may mahuli siya, doon na nagmatter yung Kadja pick. Yeah, I feel like in addition yung extended team fights din kasi para sa Onyx Philippines, gusto nila or yung klase ng lineup na meron sila, yung gusto na i-welcome lang. Kumbaga kung sakaling lumalim ka talaga ng sobra, yun na yun. Tumatanggap. That's the end for you. Tumatanggap naman di ba? Kung tumatanggap si Burrito ng kanan, tumatanggap to ng kaliwa. Para yan, alam nila yan. kung paano kumuha and you're looking at the carry brought to you by Visa. Damage dealt is 60.8k. There were so many sort of mechanics na kailangan gawin ni King Kong para ma-execute yung ganitong klaseng damage output. Yeah, bisa talaga ng laro niya dito sa... mabisa, laro na mabisa. Song ang pinaka mabisa. Di, napakaganda eh. I believe, kung tama pagkakaalala ko, 100% din ang kanyang kill participation dito. So, ibig sabihin talaga, kailangan si King Kong dito sa mga naging team fight na nilalaruan ng Onyx PH. Kasi kung ikukumpara mo yung lineup ng AP Bren, pare, parang nilagay nila lahat ng basket kay James Pangs eh. Sa early hanggang mid. Oo. Late game, aasahan nila si